Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ako nga po pala si Brother Botong, Orlando Valiente, San Juan. Asawa po ako ni Sister Ging. Meron po kaming 3 anak, 4 na apo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpakailan pa man. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ang nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay
sa'yo'y magmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y paglingkuran, at ako'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y magmamahal, isang pusong sa'yo itinitibok na ika'y paglingkuran, at ako'y papuri sa'yo lamang, isang pusong tapat na sa'yo'y magmamahal, isang pusong sa'yo itinitibok na ika'y paglingkuran, at ako'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ako'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Narinig ko po rito sa pamagitan ng lalaking lingkod na si Pastor Boy, turo sa tungkol sa environment is a big factor in one's character. Totoo po yun, naranasan ko po yun sa aking buhay. Yung kapaligiran ko pong kinamulatan, puro bisyo ang mga tao. Kaya mula po bata pa lang ako, nagkaroon ako ng bisyo kasi nung mga 10 years old ako, mga kalaro ko na mga 13 years old, 12 years old ako, 15 na sila, sila may mga bisyo na, umiinom, naninigarilyo. Kaya ako bilang kasama nila, natutong magsigarilyo at the age of 12, mag-iinom. Kaya sa murang edad, nagkaroon na po ako ng masamang bisyo, yung ganyan po. Batang-bata pa. Kaya ako natutuwa nang makita ko yung mga bata dito, na kumaawit. Sabi ko, mapalad ang mga magulang ng mga batang ito. Sapagkat magkaroon na sila ng tamang direksyon. Samantalang ng batang-bata pa, nagiinom na, nagsisigarilyo. Talagang hindi tamang gawin ng isang bata. Subalit, dahil yung tatay ko po naman, mayroon rin siyang bisyo. Sa katwiran niya, raw rin naman pupunta ba't pipiitan po? Sige, kaya parang baliwala sa kanya yun. Kaya po, mula elementary, high school, college, hanggang sa naging asawa ko po yung aking asawa, si Sister Ging. Puro bisyo. Hindi niya alam na ako pala puro bisyo. Kasi itinago ko naman sa kanya nung ako'y naliligaw pa sa kanya. Natuklasan na lang niya nung, hindi mo naman itataguin. Naninigarilyo pala, nagiinom pala, ganyan pala. Hanggang sa na-acquire ko po yung sakit. Unang sakit, nenebres po ako lagi. Hindi ko halata ng una, pero parang may kumakabog lagi sa dibdib ko. Tapos parang lagi ako natatakot. Tapos nagkaroon na rin po ako ng sakit sa bato.
Parang nagkaroon ng komplikasyon. Napakapait ko na po ng araw dahil sa murang edad po na nagbibisyo na. Kaya yung aking asawa, kaya po may plano talagang Diyos sa lahat sa atin kung bakit siya binigay sa akin maging asawa. Siya po yung matiisin na kung anong parang makakahanap kami ng kagalingan, pinupuntahan po niyan. Nagpunta siya kay Ernie Barong. Kasi hindi na po ako, parang talagang wala na, paralisado na ako. Kaunting lakad lang, hingal-hingal po ako. Kung saan abutin ako nung pagdumi, dadala na lang niya ako ng roon. Kasi talagang, ito yan lang, hingal na, hingitim na yung nguso ko. Kasi siya talagang napabuti ng Diyos. Siya pala noon, nakakilala na sa Panginoong batang edad pa siya. Kaya nagtitiis siya sa akin, nakarating siya kay Ernie Barong. Yung mga Johnny Midnight na yan, naranasan namin yan yung daling araw, gigising, magaganyon. Lahat po, tsaka yung mga albularyo yan, pinuntahan namin lahat. Wala maranasang kagalingan. Karoon konting relief lang, pero hindi po naman talaga. Pero isang araw, habang ako po may dalang manok, kahit may sakit na po, hindi parang alipin ka ng bisyo. May dala akong manok na ganyan. Galing ako nagbitaw kami ng manok. May biglang yung nakasalubong ko yung dating pulisya na nag-abroad, siya naborn again sa Saudi. At umuwi siya, mainit na mainit yung mamang, laking lalaki pa naman. Pasinira niya ako ng Word of God. Yung parang bago sa akin, parang sabik na sabik ako kasi nasa ganong kalagayan. Yung John 3:16, napakahalaga po. Parang Bombay ang pag narinig yan ng mga unbelievers, talagang iiyak ka. Sabi yun po ang ng Bible, heart of the Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Naranasan ko po iyon. Iyak ako ng iyak, hindi ko alam. Ba't ako iyak ng iyak? At magmula nun, parang something, talagang parang may nakapasok na bigla. Yung breakthrough ba na tinatawag, na wala yung, parang umalis yung mga demonyong nasa iyo. At talagang instant, nagkaroon talaga ng yung peace sa buhay ko. Tapos hinahanap ko na siya. Yung pastor na yun, lagi niya akong pinupuntahan. Kaya sumama ako sa kanya. Ma-attend din kami. Sama ko na rin si Ging, asawa ko. Saka mga anak ko. Pero, marating yung panahon na talaga, tulad nung narinig ko rito nung Biyernes kay Sister, kapatid ni Ate Dolly, yung tungkol sa parables of the sower. Noong ko lang na-realize, sabi ko, totoo pala, parang gano'n nangyayari sa akin. Yung 4 types of soil, 4 types of heart, diba? Sabi roon. Sa una, nahulog by the wayside, pinuntahan ka ni Satanas, kinuha yung binhi. Sa pangalawa, fell on the stony ground, at rumating yung mga pagsubok, rumating yung pag-uusig, wala rin nangyari. Tapos, some fell among thorns, dahil madawag, hindi rin nakapamunga, rumating yung mga cares of this world na iyan, yung other things na iyan na umiinis sa salita at hindi rin nakapamunga. Sabi ko, parang ako yun. Na-realize ko nung ganun siguro nangyari sa akin. Kaya, hindi ako tumagal rito. Naghanap ako ng para bang naging complacent na ako, naging na ako, tawag roon. Parang tinatamad-tamad na ka na, hindi ka na Tapos biglang, ang Diyos ay napakabuti talaga. Pinalala niya sa akin si Brother Tuntoy. Kasi nung araw kami magkakasama sa sabungan. Nung ako'y bago born again, nahanap ko na si Brother Tuntoy. So kaya nang punta si Brother Tuntoy, wala na. Hindi nagsasabong. Nalaman ko na lang na born again na pala siya dito sa Maranata. Kaya hinanap ko siya. Nakita ko siya, nasa Wawa pala. Nagdadaan yung owner niya. Pinuntahan ko, sinundan ko. Sabi ko ba, meron pala rito ganito, Felicia. Kasi kinalingguhan, pumunta na ako roon, matenda ko roon. Pagpasok ko lang talaga napakabuti ng Diyos. Iyak ako ng iyak, sinalubong ako ng presensya ng Panginoon. Ang manunugtog noon na sa organ, si Brother Doc Liit, siya nag-o-organ noon. Tapos sina Anton, ayan. Tapos talagang sabi ko ito talagang ang hinahanap ko, yung talagang
Talagang payapang-payapa ako. Naranasan ko ang kabutihan ng Diyos sa dakong iyan ng wawa. Kilala ko rin, sinabi ng Panginoon sa John chapter 5, verse 25, sinabi niya, Verily, verily, I say unto you, maririnig ng the hour is coming and now is that the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Sabi ko, parang ako yung nangyari sa akin yung ganyan. Na dati patay ako dahil nga sa mga bisyong iyan. Subalit nang tinanggap ko ang ating Panginoong Hesus, muli nabuhay. Na-reborn yung aking spirit. Nagkaroon ng born-again experience. Sabi nga ron sa Bible, being born again, not of corruptible things, but of incorruptible by the word of God, that liveth and abideth forever. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pong, nung magkasama na kami ni Ging na ganyan, lumalaki puso ko. Narito po ako sa fellowship na ito. As biglang umihi na rin po ako ng dugo. Natas na hospital ako. Napakabuti ng Diyos. Dinalaw po ako ni Brother Boy Hill. Tapos nag-testimony siya sa akin about sa kanyang kapatid. Na yung kapatid niya, ganito rin ang sitwasyon niya. Umihi na ng dugo, may sakit sa bato. Tapos ako operahin na. Kinabukasan niya to 2 days na bago mag-ano. Parang lumakas yung loob ko. Nawala yung nararamdaman ko. Tapos nagpasya na kami. Hindi na po ako pa-opera. Kaya nagagalit yung doktor, pinaperma si Ging ng waiver. Kung ano mangyari sa akin, wala silang pananagutan. Ayun pa namang doktor na anesthesiologist, kaibigan ko iyon. Yun yung ahid sa akin ng idar na nakakainom ako pa ng araw. Pag sinalubong ka ng komplikasyon, bahala ka sa buhay mo, sabi sa akin. Hindi. Basta ako'y lakas na para lumakas yung katawan ko. Kaya napakabuti ng Panginoon, na siya ang tunay nagpapagaling, sabi sa banal na kasulatan, Jesus was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him. Siya ang nasugatan dahil sa ating mga kasalanan pagsalangsang. Siya ang nabugbogan dahil sa ating kasamaan. At ang parusa patungkol sa ating kapayapaan, siya ang nagdala. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At yun po ang salitang naitago ko sa aking puso. Dahil sa latay ng Panginoon Hesus, ang mga maramdaman ko, I am healed. By Jesus' stripe, I am healed. Kaya kung anumang katake ng kaaway sa akin, basta't may tinago kang salita sa puso mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya po nung kami nagsasama na ni Sister Ging, ay wala po naman akong trabaho dahil nga po yung sa sakit na naranasan ko yan. Ay bumili po kami tricycle. Pero habang nagtatricycle naman ako, tatatagtag. Umiihi ka na naman ng dugo, ganyan. Pero tinatigil na. Eh, ang asawa ko, madiskarte, marami siyang alam. Tinuruan siya ni Sister Flor, kapatid ni Sister Mina, ng pagsisyopaw. Kaya natuto kami ng siopaw, bumili kami ng malaking lutuan ng siopaw. Nag-siopaw kami. Ako ang nagmamasa, nagpapalaman, tapos dinadala namin sa school. Tapos siya, pag Sabado, pag wala siyang pasok, nilala ako niya. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng... Ang Diyos talaga nakakaalam na dapat para sa iyo. Kasi nung araw, may boyfriend naman yan, yung misis ko. Ako rin naman, mayroong Pero nung makita ko siya, nagandahan ako sa kanya. Sabi ko, yung bang nabaling ang aking pansin sa kanya. Kaya siya na niligawan ko. Yung kanyang boyfriend, doktor nga yun, doctor of philosophy. Pero during that time, na estudyante pa rin lang naman. Pero ako ang pinili niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. May plano ang Diyos about siya sa atin talaga. Alam niya yung mangyayari saan ka tawag roon? Yung ahead of us, mangyayari roon, ganoon. Kaya siya ang talagang binigay sa akin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At sa biyaya po ng Diyos, yung pong aming 3 anak, bagamat babae, teacher po siya. Purihin po ang Panginoon sa napakabuti niya sa amin. Kailanman din niya kami pinagkulang. Bagamat mahirap lang ang buhay namin. At isang
naalala ko ngayon yung tungkol sa giving. Naririnig ko rin ito, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Diglig, tik-tik, umaapaw, bibigay sa iyo ng Panginoon. Ako po, sa totoo lang, hindi naman po ako, hindi rin maramot, hindi rin Meron ako noon, nagkaroon kami, binigyan kami ng Panginoon ng motor lang, 3. Yung isa, may pupunta sa aking kapatiran, laging hinihimas yung isa. Sabi ko, brother, sige, binigay ko na lang. Pagkabigay kong ganyan, mga ilang buwan lang, naging siyam yung motor namin. Siyam. Pero yung motor from 3, naging siyam. Pero naiba yung isal namin. Kaya sabi ko, totoo yung pagbibigay. Pag nagbigay ka, ikaw bibigyan. Higit pa sa binigay mo. Tapos yung bike naman, yung misis ko, tumama siya sa Rapol, na bike, bagong bike. Meron mo tingnan naman sa aking kapatiran, nihimas-himas. Brother, gusto mo ba? Sige, binigyan. Naibigay ko na lang, nagamit naman niya paghahanap buhay. 7 bike naman ang binalik sa akin ng Panginoon, mamahaling pa. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, yun po, may maraming karanasan po ako na hindi ko naman, pero kung anong bang i-recall, sa akin ng Panginoon. Yung pag-attend namin dito, mula po nung kami naanib na rito sa Maranatha Betel Club at the Philippines, talagang kami hindi po pumapalya sa pag-attend. Kahit po yung misis ko, kahit pagod siya pagtuturo, uwi siya ng gabi na kong umuwi kasi nga gagaling pa siya sa Taytay. Kasi yayaan ko siya, sama naman siya. Kasi nakikita na lang niya, tulog riyan siya. Isang beses, one time na lang may nangyari sa amin. Pagparito namin, bago yun, yung pagkagaling namin sa Bible study, talagang demonyo galit na galit sa mga anak ng Diyos. Kinat kami ng isang jeep na pampasahero. Kaya umiwas ako. Pag iwas kong ganyan, na-slide. Bumagsak kami. Ako, naputol yung aking hita rito. Putol talaga ganyan. Gumanyan. At roon, hospital po ako ron sa Tagahangin. Mayroon kasi roon na tungkol sa mga buto. Pero ang Diyos, napakabuting Diyos. Pinuntahan niya ako ni Pastor Boy roon, tsaka yung asawa ni Pastor Boy. Pagkatapos, dinalahan niya ako. Tapos, pinabukasan, pinabalik naman niya si Brother Elmer. Noon si Brother Elmer, parang isiwasi siya noon. Wala siya at malikot. Sabi ko, sa kabubuti nangyari. All things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. Sabi sa banal na kasulatan. Bumalik siya, yung time na iyon. Pinagprende nila ako. At mula noon, ma-attend na si Brother Elmer uli. Hanggang sa ngayon, di na siya tumalikod. Kaya sabi ko, siya kabubuti yung rin yung nangyari. Bagamat ako'y nagawa ng away ng ganito, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya pare, kahit yung paglalakad, wala kayong mapupunan na may bakal pa ako hanggang ngayon dito pinapasok. May bakal, mahal po yung titanium, yung bakal. Advice ng doktor, tanggalin daw, panibagong opera pa yan. Hindi ko na pinatanggal, yan ako sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa akin. At yung panghuli, nung kami humahayo po dyan sa Buruanga. Kasi po ako, pagka yung mahayo kami, ayaw ko po nung gusto ko talaga yung masulit yung araw at oras yun. Layo. Kaya kahit anong init yan, kami nagbabahay-bahay. Nararamdaman ko na yun, parang lagi ako nahihilom ganyan. Pero kinabukasan, tuloy pa rin ako. Nagbihis ako. Pero hindi na ako umain ng umaga kasi may nararamdaman na nga ako. Pagtaas ko dyan sa medyo elevated na, di ba? Nakakita ko ba si sister, si asawa ni Manugang Tihiling. Talagang umikot ang tingin ko. Sabi ko, naku po, baka rito ka ubuti, napakainit, di ko kaya. Pumasok ko ron. Ako ni Brother Bio. Napakabuti ng Panginoon sa kapatid nating ito na talagang di niya ako pinabayaan mula sa lugar na iyon. Umiikot ng tingin ko. Hindi ako
Di ko may mulat ang mata dahil na ganyan talaga. Tapos suka ka nung suka. Tapos sabi ko, naku po, baka ako'y abutin rito eh. Niisip ko yung ganon. Tapos sabi nila, dalhin ako sa ospital. Hindi. Ang Diyos ang magpapagaling sa isip ko. Hindi ka atake lang ng kaaway sa aking buhay. Kaya sabi ko, mahala ang Diyos sa akin. Ngayon po naman, mga gabi na, medyo na okay na po ako. Kaya sabi ko sa aking sarili, ang Diyos ay napakabuting Diyos kung ako'y inabot. Kasi hesitant akong pumunta roon. Kasi dahil sa layo, naranasan namin nung una. Gabi, umalis dito. Kinabukasan pa ng gabi, nakaalis roon. Sabi ko, napakahirap naman. Pero nalaman ko, umaga pa lang aalis. Parang atubili ako sumama. Pero nalaman ko nga kay sister na aalis siya agad at meron naman sasakyan. Sumama ako. Kung ako'y inabot sa amin ng ganyan, naku po, wala, baka ako'y natodas. Kasi nakapalibot sa akin yung mga pastor roon. Talagang tudo ang spiritual battle, rebuke, nararanasan ko ba parang nabubuhay ganyan, lumalakas. Kaya purihin po ang Panginoon. Siya po ang may kontrol na lahat ng bagay. At sabi ko sa akin sarili, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Wala akong may gaganti sa Kanya, sa kabutihan ginawa niya sa akin. Mula sa kadiliman, dinala niya ako sa gilalas ng kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung aking buhay, natitirang buhay na ito, paglingkod ko sa Panginoon. Sa ngayon po, para bang ganyan pa, yung nawala yung balanse sa akin. Subalit, ang Diyos po bahala sa akin. Purihin po ang Panginoon. Gano'n na lang. Alam na sa Morong, ang tawag sa kanila mga mamahaling kabayo. Naging susi yan sa ating Daily Guide to Miracle. Ibig sabihin, mga miyembro ng Sister Oaklet na hindi ipapahama kailanman. Talagang pinaglalaban nila, niingatan nila ang kanilang leader. Sana ganun lahat. Ano nga, Brother Boto? Isang tao o aking kapatid, tatabayang na kapatid kita, na nakakaunawa sa bawat sitwasyon ng buhay ng bawat sa atin. Binigyan siya ng isang tamang asawa, Sister Ging. At hindi siya nagkamali, talaga namang napakaganda natin, Sister Ging. Tandaan ko, bilang mamahaling kabayo, matitres mo rin ang mga kalooban nila. Yun ba yung inawit niya kanina? Pusong dalisay. Morong huwag kayong magbabago. Panatilihin niya ang paniniwala ng leader ninyo sa inyo. Magkaroon kayo ng tunay na dalisay na puso at yung awit kanina talagang tagos na tagos. Sa Buruanga, pinakita ni Brother Boto ang kanyang katapangan. Alam niya ang sitwasyon niya, pero ang kanya sinabi, ang Diyos ang magpapagaling sa akin, hindi ako magpapospital. Kaya salamat sa Panginoon sa panguna na ating Brother Nep, iba tayong mga kasama, spiritual and natural medical treatment. Plus, the grace and the mercy and the love of God, each one of us. Yun ang nakita ko doon. Pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Congratulations, Brother Botong. Congratulations, Sister Ging. Mamahaling kabayo. Taas ang mga kamay ng taga-Morong. Tayo, taga-Morong. Congratulations, mamahaling kabayo. Huwag kayong magbabago.